Update sa sitwasyon ng 17 seafarers na bihag ng grupong Houthi. Alamin natin with Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs. Magandang tanghali po, Yusek De Vega. Magandang umaga sa inyo. Nasa Istanbul pa ako, sa airport. Stopover, papunta pa akong Buenos Aires galing Kuwait. I will be attending the presidential inauguration ng bagong presidente ng Argentina. Now, on the 17 seafarers, first, the good news is that unti-unti na silang nagkakaroon ng contact with their families. Sinabi ng Houthi rebels sa ating mga contacts na matatawagan nila, makukontak ng mga seafarers yung mga pamilya nila. At totoo naman, one by one nakakakontak para bigyan ng kumpiyansa naman yung kanilang mga kamag-anak na buhay sila. Ang ganda nga nakakaiyak daw yung mga tawag. No? At least 12 have called them at pwede tayong i-update yan ng OWA or ng BMW. Sila yung nakikipag-ugnayan with the families about this. No? So, 12. As for their release, sabihin na lang natin from DFA, we're working on it and tulad ng sinasabi namin, we'll allow quiet diplomacy do the work kasi meron tayong mga partners sa ibang bansa na tumutulong din. Japan, of course, pati Greece, galing ako doon, and other countries, of course, sa Middle East. Ang gusto nila, quiet lang tayo habang gumagalaw para mapalaya na. Hindi ay masabi kung kailan, pero mga kinakausap natin ay parang matitiyak nila mapapalaya din yung ating mga kababayan. Ang good news, hindi sila sinasaktan. Yun, nakumpirma dahil kakontak nila pamilya nila. All 17 po ay na-contact ng pamilya? Tama po ba or 12 lang? Hindi. 12 pa lang as of yesterday. Pero parami by day. No? Okay. So tingin ko itong weekend, yung 17 out of 17 na contact ng pamilya, maliban kung wala silang makontak, kung ayaw nila mag-contact sa pamilya. No? So, basta importante, totoo pala na talaga naman buhay sila sinasaktan, at kung gusto kontakin yung pamilya, binibigyan ng access para makontak. Kaya yun ang importante na matiwasay naman. Of course, ayaw ko magbigay ng impression ng pamahalaan masaya na dahil nakukontak ng pamilya. Hindi po. Siyempre gusto natin mapalaya sila. So, pinagtatrabuhin namin yan. At first, pero siyempre, magbubuti rin na yung pamilya alam nilang mabuting kalagayan ng 17. Kumusta po yung treatment sa kanila sa ating mga 17 na hinostage po? Pinapakain ba sila ng tama? Kumusta po yung kanilang lugar kung saan sila naka-hostage ngayon? Doon sila sa port sa part of Yemen, southern Yemen, na hawak ng Houthi rebels. Kasi iba-ibang mga faction yan. No? Well, you can say Houthi rebels. Para sa mga Houthis, they are the Yemeni naval forces. Meaning sila yung legitimate naval forces. Yung kinikilala natin pamahalaan ay hindi sa Sanaa kung saan yung Houthi, kung hindi sa Aden, another port city. Doon sila pati vapor. At pinapakain. Kasi hindi tutulad ng situation ng mga kababayan natin na hostage sa Gaza kasi may gera doon eh. Doon sila sa port city. So they have food. Doon lang sila sa barko. Ang problema lang ay hindi sila pinapalaya, no? At saka yung vapor, hindi rin pinapalaya yung vapor. Yun ang importante kasi hindi naman pwedeng pagpalayain sila na hindi kasama yung vapor. Kaya kung sinabi ng mga Houthi rebels, sige, bibigyan namin ng kalayaan, papalayain namin yung 17, sunduin ninyo. We can do that. Pero hindi na gagawin yun kasi sabi ng Houthi, hawak namin itong ship, kailangan ng crew. So, doon gumagalaw yung mga ibang mga bansa. Kasi vapor nila yan eh. Sila nang gumanit yan, yung Greece at yung Japan. No? Anyway, nakakain po at inaasahan pa namin makauwi sila bago mag-Pasko.
Okay, maganda pong balita yan, ano? Sana bago mag-Christmas ay mapalaya na itong mga nabihag na ito. But historically speaking, Yusek De Vega, itong mga ganitong mga hostage-taking na mga Houthi rebels, for example, sa ating mga seafarers ay hindi naman bago. Kumbaga, dati na po itong nangyayari at napapakawalan naman po sila. This time po, ano naman po yung kapalit daw na hinihingi? Alright. Yung mga dati, palagi napapakawalan after several weeks. Hindi man tumatagal ng 1 month. However, hindi Houthi rebels ang umuuli nun, pero ibang mga faction sa Yemen. At ganoon din, tumutulong ibang bansa tulad ng Qatar, ng Oman, yung Oman. Ngayon, tumutulong rin sila. Pero ang hinihingi ng Houthi, hindi pera eh. Hinihingi nila recognition na makilala sila bilang isang institusyon sa Yemen na hindi lang sila rebelde pero legitimate force sila. Pangalawa, kahit na hindi sila aliado ng Hamas, hinahambing nila to o binibigyan nila ng koneksyon sa gera sa Gaza. Ngayon, dahil bumalik yung gera sa Gaza, lalong nagiging mas mahirap na magkaroon ng desisyon, magkaroon ng solusyon nito dahil gusto nga nila makonect, no? Pero ganun pa man, ayaw rin ng Houthi na masira ang pangalan nila. Nagkaroon na ng mga, kasama sa mga tumutulong sa atin, pati mismong UN, naglabas ng UN Security Council resolution na kinokondena ito. So yung mga yun, alam ng Houthi yan, kaya ayaw nilang sumama yung reputation nila. Walang hinihinging pera sa atin. Wala. At kung meron man, yung mga ship owners yung responsible dyan, no? I mean, we don't pay ransom, no? Pero hindi ransom ang hinihingi nila nga they want to send a political message. So, through our partners in the region, we're telling them na, okay, nakuha natin yung mensahe nyo ngayon, kailangan, batay sa international law, pakawalan ninyo yung aming mga seafarers, no? And we hope it will happen. And well, maganda sana, no, para magkaroon naman ng maligayang Pasko yung mga kamag-anak sa Pilipinas. Pangako po namin sa DFA, kasama yung mga ibang partners tulad ng DMW at OWA at ibang agencies, ginagawa namin ng paraan. Hindi lang namin bibigyan lahat ng detalye, no, para siguro din natin protect natin yung safety ng ating mga seafarers. No? As I said before, we will get them out. We're doing what we have to do, what we can. Okay, thank you for that update. Yusek, paano naman po yung compensation sa mga bihag na Pinoy seafarers? Sila po ba ay sumasahod pa rin? Opo, sumasahod pa rin. Sabi ng kumpanya dito at yung kumpanya doon, tuloy yung sahod nila. At saka natural yan, palagi nangyari yan. Pag nabibihag yung seafarers, hindi nawawala yung sahod nila. Tuloy pa rin pagbayad kahit na gano'ng katagal sila hindi nagtatrabaho sa barko, patuloy ang sahod nga. In fact, minsan ang sahod nga, hindi ko matitiyak sa itong situation na ito. Minsan may ina-arrange yung seafarers na yung sahod nila diretso sa bank account ng pamilya na nadadala, na pinapadala, yung at least yung part of it. So, tuloy po yung sahod. And that's another piece of good news. Hindi nakikipagdebate yung yung kanilang manning agency na dapat nila sila sigilin ng sweldo. Alam nila kailangan nilang bayaran dahil layunin ng lahat. And by the way, meron tayong inooprobahan na Magna Carta for seafarers. So pasalamat din sa Kongreso dahil nagbibigay ito ng mas maraming o mas matitiyak na protection mechanisms para sa ating mga seafarers, no? So salamat din sa Kongreso for this. Yusek, ano naman po ang assistance ng pamahalaan sa mga kaanak ng 17 seafarers na ito? Well, yung DMW nagbibigay ng assistance sa kanila tungkol dyan. Tapos meron sila mga program lalo na for yung mga anak, no? Yung education, and other scholarships, ganun po. Yung ayuda, hindi ko po matitiyak kung
kung magbibigay sila. Pero usually, nagbibigay yan. Pag may nare-repatriate kasi mga OFW, nagbibigay yung DMW at saka OWA ng ayuda. Minsan pati yung DSWD nagbibigay. Ganun na nangyayari sa mga inuuwi natin. Hanggang ngayon, nag-uwi pa tayo from Israel, Lebanon, at ibang lugar, Gaza, ganyan, no? So, magkakaroon sila ng assistance for sure. Hindi ko lang matitiyak yung total assistance package kasi iba yung situation ng seafarers, no? Siyempre, ang unang hihingi natin, ang bibigyan natin yung psychosocial counseling, tsaka medical kung kailangan. At saka, siyempre, sabi namin sa kailangan agency, bigyan silang matagal na bakasyon, na paid, no? Yung pahinga, dahil na-traumatize sila. Titingnan natin kung anong kailangan gawing amendments sa ating mga kontrata with the seafarers para hindi na sila dadaan doon sa area noon, or kung dadaan doon, bibigyan paalam sa kanila. Sabihin, okay, dadaan kayo dito, papayag ba kayo? Tapos bibigyan ng extra, parang hazard pay. Yung isang goal ng ating pamahalaan. So, nire-recommend po ito ni Mr. Kakdak ng DMW. So, magkakaroon po ng package ng assistance. Yan, hindi ko lang matitiyak kung eksaktong how much, no? Alright, sa ibang usapin naman po, Yusek, kailan po inaasahan maiuwi sa ang mga labi ng 2 Pinoy na binitay po dyan sa China? Mangyayari na po yan itong weekend. Hindi ko lang matiyak yung flight details. Kung ngayong Sabado o bukas, Sabado ba yun? Linggo ba ngayon? Friday. Kung itong Sabado o sa Linggo. Ito po ako sa mga travel po, no? Pero bukas po, nasa Sabado. kamay na ng ating konsulado yung mga remains nasa urna. Yung remains ng dalawa at matatanggap ng mga pamilya dito sa Pilipinas. Nakabalik na sila after dinala natin doon para magpaalam sa mga kamag-anak. Biyaramdam ulit namin yung nangyari ito, pero binigyan natin assistance at parang babala din to sa ating mga kababayan, huwag magpaloko sa mga at maging drug mule, no? So itong situation, medyo tumagal pero nakuha natin, naayos natin yung papeles kasi komplikado yung bureaucracy din sa China, no? So ayun po. For sure this weekend nasa Pilipinas yan. Kung hindi ngayong araw mismo, itong weekend nandito na. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega. Good afternoon, good morning from Istanbul.